So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi Pulilan Branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. At medyo matagal na rin tayo walang update para dito sa Keyway Capo Racer 152. Ngayong 2025, alamin natin kung sulit nga ba ang kanyang presyo at yung specification na ito. So tara, samahan niyo ako, walk around na natin. Ayos na ayos yan. I flip her over, hit it from the back, cause she likes that. I'm writing lyrics like her poetry, she writes back the things she's never done before, she's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. She always a day one, she got the tats done. We gon' build this all together till the world's gone. Bank account overdrawn, not a gold digger, nah. She here for all my flaws, we gon' make it to the top. She live in my sector. So yun na nga ngayong 2025 update vlogs para dito sa Keyway Capo Racer 152. At meron tayo ritong kulay matte green and meron din sila ritong glossy black. Ayan, so pakita na lang din natin mamaya. And ayun, umpisa na natin yung walk around para dito. Ano nga bang meron dito ngayong 2025? Sulit nga ba ang presyo nito? Tingnan natin yan. Ayos yan. So yun na nga para sa kanyang headlight. Ayan, ayun nga pala yung kulay black. Pakita na natin. So meron silang tatlong unit dito, kulay black and dalawang kulay green. Ayan, para dun sa mga may hilig ng Capo Racer or yung ganitong classic bike. Okay, available pa rin naman yan. Hindi pa rin naman inaalis yan ni Mitsubishi. Haba ang update para dito. Ayan, kita nyo na spoiler yung ating price. Pero ayun na nga sa kanyang headlight, meron tayong bulb type dito. Yung kanyang signal light is bulb type. Sobrang flexible din naman yan. Meron tayo ritong reflector. Side by side naman yan. And naka-telescopic fork. Meron din tayo ritong rubber boots. At yung kanyang front fender, ito ay plastic. Parang dati, ano siya, no? Stainless or metal. At least ngayon, sobrang flexible niya. Ayan. Tapos, meron tayo ritong decals ng Keyway, tapos kulay yellow and kulay gray. Ayan. Tapos yung extension mahaba and then sobrang flexible ng ano niya, oh. Plastic na ginamit dito. Pero parang dati ko naalala, hindi ako nagkakamali parang metal siya dati. Pero yun nga, sa kanyang telescopic fork, matte finish na black, naka single disc brake, kulay gold yung ating caliper dito at naka dual patch siya. And meron tayong wired spoke, Cordial yung kanyang brand. Ayan. So para sa size neto ay 3x17. Ayan. Maganda yung tires nyo. Okay. So dito naman sa side, yung ating gas tank, meron tayong decals din dito na 152 Keyway, kulay gray. Tapos minimalist lang yung ating decals. Okay. Yung sa gas tank niya, malaki din ang isang to. Sa makina niya, dahil nga 150cc, ang ganda nung itsura, ang ganda nung design ng kanyang makina. Paint job din, maganda rin ang isang to. Naka single head shifter din tayo rito. Yung kanyang foot pegs is napiflip naman. Combination ng rubber and metal. Ayan, yung itsura. So dito yung battery. Tapos maganda yung design dito. Okay. So ito meron tayong susian dito. Ayan. So meron din tayo ritong swing arm. Meron din tayong chain cover at yung kanyang size ng sprocket ay 40. And nagustuhan din natin dito, meron tayo ritong dual shock and naka-adjustable naman to. Ayan, tapos meron tayo ritong baso. Ayan, so at least dito pa lang sa shock niya, maganda na yung kanyang quality. Okay, so mamaya sakyan natin kung gaano nga ba kaganda at kalambot ang isang to. So pwede nyo naman yung tigasan pa or pwede nyo lambutan pa. Ayan. Sa upuan, ito yung mga isa sa mga gusto natin dito. Pero, meron ditong cover. So, kung mag-aangkas ka, alam ko natatanggal din to. Pero kung mag-aangkas ka, ayan, pang solo rider ang isang to. So, alam ko natatanggal to. Tapos, pwede nyong lagyan ng pang-angkas, no? Kung gusto nyo nung may angkas. Pero ito, kung ayaw nyo naman, okay na to. As is na siya. So, meron din tayo ritong decals. Ayan, kulay yellow and gray. So sa kanyang upuan, malambot din. Maganda rin yung kanyang leather. Ayan ang itsura. Kulay brown din. Ayan, dark brown. Tapos makapal yung foam. Meron din tayo ritong parang sandalan.
Sa kanyang gas tank, meron din tayo ritong lining na yellow and gray. And sa kanyang handlebar na medyo pasubsob yung kanyang datingan. Ayan. So, sa kanyang panel gauge, meron tayo ritong combination ng analog and digital. So, meron tayo ritong RPM. Ayan. Tapos, speedometer, signal light, pag naka-high beam, fuel gauge, pag naka-neutral. Okay, ayan. So, meron tayo ritong simple lang na susi and ignition key. So, wala tayo ritong USB charging port. So, sana dito mag-additional si Keyway pagdating doon. So, kasi yung ibang mga ganitong mga pang-classic model is meron na silang mga USB charging port na ina-add lang naman, ilalagay lang dito. Yan lang. Tapos, meron tayo ritong kill switch, park light, headlight and off, and electric starter. Yung lever natin dito, makapal. Ayan. Tapos, smooth lang din. Meron tayong bar end dito na metal naman. And, sa grip niya, ayan, maganda. Tsaka mataba. Ano? Yung throttle niya, malalim, no? Malalim yung kanyang throttle dito. Pero yung kanyang grip, makapit naman. Ayan. So, saktong-sakto lang sa kamay natin. Sa side naman, meron tayo ritong clutch. Ayan. Tapos yung lever is malapad din. Meron din tayo ritong rubber. Meron tayo ritong choke, flasher, high and low, signal light, and busina. Ayan. So, sa grip, ayan. Ang laki, oh. Ang taba. 'Di ba? So, dito naman sa ating taillight, gusto ko yung design neto. Naka-LED na rin siya. Ayan. Tapos, naka-bullet type na siya. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. Pa-bullet type yung itsura niya. Tapos, hindi siya ganun kalaki. Sakto lang sa design ng motorcycle. So, yung kanyang signal light dito, ayan, flexible din naman. Tapos, bulb type din. Lagayan ng plate. Tapos, may reflector. Maganda rin yung kanyang fender. Mahaba din and malapad. Ayan. So, naka-drum brake dito sa likod. Naka-wide spoke. Cordial din yung kanyang brand. And yung tires dito ay 110 80 by 17. Ayan. So, meron din tayo swing arm dito. Sa tambucho, haba din ang tambucho niya. Malapad din. And design niya. Tapos, meron din tayong cover. Matte finish din. And ito, metal din naman to. So, sa kanyang makina dito sa side, so, meron tayo rito monitoring ng oil. Ayan, para at least makita natin dyan kung okay pa ba yung oil natin or palitin na. So, meron tayong keyway. Maganda rin yung design dito sa side. And may kickstart pa rin naman to. Tapos, medyo maliit lang yung ating tapakan para sa kanyang rear brake pedal. Ayan. So, meron lang doon tumutunog. Ayan, oh. Foot pegs niya napi-flip din. Ganyan ang design niya. Okay? So ayun na nga, sakyan naman natin itong motorcycle na to. Kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko, ang motor na to. Ayos yan. I show she's rapping. One look at her and you know I ain't second guessing. Never got me stressing. Yeah, she's a blessing. Look her body up and down, got me obsessing. I took her in some pieces. We picked them up on the weekend. Tequila, we keep on drinking till our bodies do the thinking. The mattress is always sinking. The headboard is always squeaking. She gives me all of the feelings. I think I began the healing. We're switching up our positions. My baby is on a mission. She always got my permission to do whatever she wishing. She dressing up like a kid and she be my only addiction. And when So, yun na nga ngayong 2025, mauupuan ulit natin itong Keyway Cafe Racer 152 sa 5'2" na height ko. Tingnan natin, baka abot naman natin para dun sa same height ko. Meron kayo reference? So, side stand muna natin. Baba muna natin. So, tingnan natin kung gaano nga ba kabigat. Medyo nakalimutan ko na rin kasi yung feeling parang nakasakay dito. So, yung no. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Okay naman yung itsura niya. No, mukhang hindi naman siya alanganin sa pag-side stand niya kapag sa mga lugar na medyo alanganin, diba? So, ayan. Ayusin natin yung kanyang foot pegs. Tingnan natin, 5'2" ang aking height. So, itsura natin. Medyo sub-sub na kagad. Tapos, sobrang tingked. Ayan, sobrang bukaka nung ating datingan dito. So, pero kapag nakataas naman yung ating paa dun sa kabila, tapos nakalapat naman dyan,
So, magaan naman na. Diba? Kaya na nating i-handle. So, ang technique lang dyan, kapag mga 5'2" yung height nyo, kagaya ko, kapag nasa traffic tayo, ganito yung position natin dapat. So, kasi medyo nakapasubsob yung datingan natin. Pero kapag mabubuwal tayo sa kabila, kailangan mabilis tayo. Gaganyan tayo agad. So, okay. So, ganyan. Diba? Palit-palitan lang. Okay, para at least hindi tayo mahirapan sa traffic. Okay, pero kapag umaandar naman na tayo, ganyan ang itsura natin dyan, di ba? So, yan, piga-piga na lang tayo niyan. Tsaka magaan yung motor, oh. So, yung kanyang shock sa harap, ganda ng shock sa harap, oh. Di ba? Sa likod, dahil nga, uy, nararamdamin natin, oh. Maganda yung shock sa likod, harap, all goods. Turning radius niya, hindi siya ganun kalawak. Saktuhan lang. Yan. So, medyo pasubsob nga yung datingan natin dito. Siguro, pag medyo mataas ka pa, sobrang subsob ka. Pero para sa kagaya kong 5'2", hindi naman tao masakit sa likod. No? Saktuhan lang din. Pero sa long ride, tingin nyo, lalo na yung mga nakagamit nito, sa long ride, okay ba siya? Diba? Pero para sa akin, marami na ako nakikita na ganito, all goods yung kanyang sound check, no? Kapag ito yung nakakasalubong natin or nakakasabay natin sa daan. Ayan. So, ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha na ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number ng Mitsubishi Pulilan branch para sa mga mag-i-inquire na to, para at least direct na kayo sa kanila. Or pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page, message nyo na lang ako, and pwede ko kayong i-assist. Ayos, di ba? So, ayan. Abot naman, magaan, all goods, di ba? Sa price niya, alamin natin. Okay? So, center stand ulit natin. Yun, no? Madali lang din siyang i-center stand, magaan. Ayos. So, yun na mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 69,900. Sa lahat ng mga kukuha ng cash at para naman dun sa installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang down payment at yung terms nila. Para naman dun sa mga nakakuha na, mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-comment dyan ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? Para meron naman yung idea yung mga kukuha nito. So, yun na mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.